Ngayong araw nagaganapin ang pageant na sinalihan namin ni Zale at Harvey. Hindi naman ako kinakabahan dahil hindi ko na rin naman gustong manalo sa paligsahang ito. Sumali lang ako dahil kay V. Ngunit ang inaalala ko ay ang muling pagkikita namin ni Misty. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon kami ng interaction sa isa't isa. Ang palagi niya lang kasama ay si Zale sa tuwing nag-iensayo sila at pagkatapos naman ng klase ay agad na itong umuwi. Tungkol naman sa amin ni Zale ay parang normal lang ang lahat. Siguro nga ay hindi niya napansin ang naging pag-uusap namin ni Harvey noong nakaraang gabi. Nag-alala naman ako dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na si Harvey ang tinitibok ng puso ko. Hindi ko rin alam ang magiging reaksyon ni Harvey sa oras na malaman niyang magkakaroon ako ng date kasama si Zale sa katapusan ng school year. Natigil naman ako sa pagbibihis dahil nakatanggap ako ng mensahe mula kay Harvey. Isang buong araw din kaming hindi nag-usap dahil napagpasyahan naming bigyan ng pahinga ang bawat isa. Gusto naming ipahinga ang mga isip namin at magsimula muli. Napangiti naman ako habang binabasa ang mensaheng ipinadala niya sa akin. Hindi katulad ng dati ay hindi ko pinipigilan ang sarili ko na kiligin sa kanya. Kapag iniisip ko na siya, hindi ko na rin pinipigilan ang sarili ko. Malaya na ang puso at isip ko na mahalin siya. Alam kong panandalian lang pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ang natitirang araw ko dito sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong magiging masaya kaming dalawa. Hindi ko pa nasabi sa kanya ang plano ko, pero wala akong balak sabihin iyon. Alam ko namang hindi siya papayag at magtatalo kami, kaya't mas mabuti na lang na hindi ko sabihin. Alam kong mali ang gagawin ko, pero mas mainam na ito. Kung sakaling aksidenteng malaman niya naman, ay magpapaliwanag na lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko at dapat kong gawin. Ang gusto kong isipin ay ang mga bagay na nakapagpapasaya sa akin habang nandito pa ako. Kung magkakaroon man ng problema ay gagawan ko na lang ng mabilis ang resolba. Nag-ayos na ako ng sarili at dinala ang mga dapat kong dalhin. Tanging damit pangpalit lang naman ang dapat kong dalhin dahil sina V at Jade na ang bahala sa susuotin at makeup ko. Nagmamadaling bumaba ako at sinalubong naman ako ng aking ina na may malaking ngiti sa kanyang mga mukha. Halata sa kanyang mga mata na tuwang-tuwa siya sa gagawin ko dahil ito ang pangarap niya para sa akin. Ang ganda naman ng anak ko. I knew I raised a queen. Maligayang saad sa akin ng aking ina. Napakunot noon naman ako. Binobola pa ako. Ikaw talaga, ma? Saka anong maganda? Wala pa naman po akong makeup sa mukha, kaya mukha pa akong bruha. Pagtanggi ko naman sa sinasabi ng aking ina na maganda ako. Confident naman ako, pero hindi ako mayabang. Tamang paham mo lamang. Sus, anak, totoong napakaganda mo. Para saan pa at ako ang nanay mo, syempre nagmana ka sa beauty ko. Huling hirit pa sa akin ng aking ina. Napangiti na lang ako ng malawak at niyakap ng mahigpit ang aking ina. Kung hindi ako pinuri-puri ng ganito ng aking ina, ay baka napakababa ng tingin ko sa aking sarili. Siya ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay iba ako sa mga babae. Siya ang nagpaintindi sa akin na kahit simple ka lang ay maganda ka. Nagpaalam na ako sa kanya at tumuloy na ako sa paglabas. Gustuhin man ng aking ina na makita kong rumampa, ay hindi niya magagawa dahil inaasikaso na niya ang mga paperas na kakailanganin niya para sa negosyong gusto niyang itayo. Naintindihan ko naman iyon. Sayang nga dahil hindi ko na siya natutulungan sa mga gagawin niya
Dahil sa mga oras na iyon ay baka nasa ibang bansa na ako. Huminga na lang ako ng malalim at isinantabi ang pag-iisip ng pag-alis ko ng bansa. Tuluyan na akong lumabas, nakita ko naman si Harvey na nakasandal sa kanyang kotse habang hawak-hawak ang kanyang telepono. Nang maramdaman niya ang presensya ko, ay agad niya akong sinalubong ng yakap. Grabe ang bango niya. Anong tinitingnan niyo dyan sa cellphone mo? Bakit ka nakangiti? Takang tanong ko. Bakit? Akala mo ba may iba akong babaeng kausap? Don't worry, Anya. You're my one and only baby. I promise I'm not talking to other girls. Saad naman ito habang mas lalo pang hinihigpitan ang yakap sa akin. Halos hindi na ako makahinga. Kumunat naman ang noo ko. Hindi ko naman sinasabing nagseselos ako. Nagtatanong lang naman ako kung ano ang tinitingnan niya. Masyadong praning. Umiling na lang ako at pilit na umalis sa mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Ayaw pa ako nitong pakawalan, ngunit kailangan na naming umalis dahil kailangan pa naming maganda para sa paligsahan. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at pumasok naman ako doon. Pumasok na din siya at nagsimulang nagpaandar ng sasakyan. Buong durasyon ng biyahe ay tahimik lang ako, habang si Harvey naman ay abala sa pagmamaneho. Iniisip ko kasi kung paano ko kakausapin si Misty. Naisip ko rin kasi ang pagkakataon ko na to dahil pareho naman kaming kasali sa paligsahan. Nang makarating na kami ay agad na kaming bumaba ng sasakyan. Napakaraming estudyante at iba pang tao. Marahil ay ito ang mga magulang at iba pang gustong manood ng pageant. Agad ko namang nakita si Zeo. Mabuti na lamang ay abala dahil baka may iba siyang maisip dahil nanggaling ako sa sasakyan ni Harvey. Hindi ito ang tamang panahon para malaman ni Zeo na may namamagitan na sa amin ni Harvey. Gusto ko ay malaman niya yon galing mismo sa akin at maayos na paraan upang maintindihan niyang mabuti at hindi siya mag-isip kung ano-ano pa. Pumasok na kami ng eskwelahan at nagtungo sa aming silid. Dahil dito kami maghahanda dahil masyadong maraming tao sa labas at magulo. Sumalubong naman sa amin sila Jade at V na nag-aayos ng mga kakailanganin at gagamitin namin ni Harvey sa paligsahan. Halatang pinaghandaan nila iyon base sa ganda ng mga susuotin namin. At isa pang dahilan ay ayaw nilang masapawan ako ni Misty dahil nagtatampo sila sa babaeng yon. Maya-maya pa ay dumating na si Zeo. Kinabahan ako ngunit pinilit kong umakto na parang normal lang ang lahat. Kasunod naman ang pagdating ni Zale ay ang pagdating ni Misty. May dalawa siyang kasama na babae. Ang isa sa kanila ay may daladalang damit at ang isa naman sa kanila ay may hawak-hawak na makeup kit. Tahimik na naglalakad lang sila papasok ng aming silid-aralan. Ngunit mapapansin mo ang lamig ng pakikitungo nila sa amin. Ni hindi nga sila nagsasalita o tumitingin man lang sa direksyon namin. Huminga na lang ako ng malalim at nagsimula na sila Jade at B na ayusan ako at si Harvey. Gayon din naman ang ginagawa nila Zale at Misty. Makalipas ang ilang minuto at natapos na si Jade sa paglalagay ng makeup sa aking mukha at sinuot ko na nga ang damit na dapat kong suotin. The dress that I wear is typically flowing and off-the-shoulder dress. It is merely a large piece of fine fabric wrap over a shoulder and attached with a belt. It is made from a quality fabric that drapes gracefully. Hindi ko may tatangging nasisiyahan ako sa pagsuot nito. Pakiramdam ko ay napakaganda ko. Nabaling naman ang atensyon ko kay Harvey na lalong nagmukhang gwapo sa itsura niya. Napatingin din ako kay Zale at ganun din ang itsura nito, gwapo rin.
Tiningnan ko din si Misty at kahit pa nakatalikod ay halatang ang ganda ng suot nito at bagay na bagay sa kanya. Nang matapos na kami sa pag-aayos ay tinawag na kami ng aming guro upang pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang pageant. Napakaraming tao ang nakatingin sa amin. Yakap-yakap naman ako ni Harvey upang hindi ako masaktan dahil napakaraming estudyante ang nagtutulakan. Napatingin naman ako kina Sale at Misty at ganun din naman ang ginagawa nila. Nakayakap din si Sale kay Misty. Habang nasa likod kami ng stage ay hindi ko maiwasang kabahan. Magaling na ang sugat ko sa paa at nakakalakad na muli ako ng maayos. Ngunit ang inaalala ko ay baka pag-usapan na naman kami nila Harvey katulad ng nangyari noong isang araw na iyon. Ayokong mapahiya na naman sa harap ng maraming tao. Nagulat naman ako nang hawakan ni V ang kamay ko. Siguro ay napapansin niyang kinakabahan ako, kung kaya't ginawa niya iyon para pakalmahin ako. Rinig na rinig ko naman ang pagsigaw ni Jade sa pangalan ko. Kahit pa maraming tao ay sadyang nangingibabaw ang napakalakas na boses nito. Just do what I said. Nagawa mo na ng tama iyon, kaya magagawa mo ulit iyon ng tama kapag nasa stage ka na, okay? Good luck, Anya. Muling pagpapalakas ng loob sa akin ni V bago pa kami tawagin sa stage at rumampa. Itinanim ko yun sa aking isip at huminga ng malalim bago pa kami magsimulang maglakad sa harap ng maraming tao. Ramdam na ramdam ko ang mga mata nila na nakatingin sa amin dahilan upang mawala ang focus ko sa paglakad, ngunit agad ako itong binalingan ng atensyon. Napansin ko naman ang nasa unahan namin ni Harvey ay sila Mr. Zale. Tinitigan ko si Misty, sobrang taas ng kumpiyansya niya sa sarili. Dahil makikita mo iyon sa bawat galaw niya at ekspresyon ng mukha niya. Bumaba naman ang tingin ko sa kanya ng ibabang bahagi ng katawan at kitang-kita ko na may maliit na bote siyang hawak-hawak. Palihim niya iyong binuksan at kita kong itinapon niya iyon. Sa aking palagay ay langis iyon, ngunit huli na ang lahat dahil nakahakbang na ako kung saan niya iyon sinaboy, dahilan para madulas ako. Mabuti na lang ay agad na nahawakan ni Harvey ang aking kamay at naging dahilan upang hindi ako matumba. Ang aking ginawa ay habang hawak-hawak niya ang aking kamay, ay inikot ko ang aking katawan upang hindi isipin ng mga tao na nadulas ako. Upang isipin nila na kasama iyon sa paraan ko ng pagrampa. Sa aking pagkakaalam ay 2 beses akong umikot at pagkatapos noon ay hinawakan ni Harvey ang aking bewang, dahilan upang mapalapit ang katawan ko sa kanya at upang mapahawak ako sa kanyang mga dibdib. Agad naman kong narinig ang hiyawan at palakpakan ng mga tao pagkatapos noon. Kabog kay ate, may paikot effect pa. In fairness, kabog sis, ganda ng pag-ikot ni ate. The way he grabbed her waist, beshi. Ilan sa mga narinig kong hiniyawan ng mga tao. Hindi ko inaasahang makukuha ko ang intensyon nila nang dahil doon. Everyone, si Anya ko iyan, kaibigan ko iyan. Grabe palaban, go girl. Natauhan naman ako dahil narinig ko ang napakalakas na boses ni Jade at napangiti naman ako. Grabe talaga ang boses ni Jade. Siguro ay nabingin na ang mga katabi ng babaeng iyon. Bumalik naman ang tingin ko kay Misty at kitang-kita ko ang pinagkaiba ng mukha niya ngayon. Kanina ay napakaganda pa ng ekspresyon ng kanyang mukha, samantalang ngayon ay parang naiinis na ito. Hindi naman ako makapaniwala na nagawa ni Misty na mandaya para lang mapahiya ako. Napakalaki naman ang galit niya sa akin dahil gusto niya akong mapahiya sa harap ng maraming tao. Mabuti na lang at nagawan ko iyon ng paraan.
Dahil kung hindi ay siguradong may panibagong kahihiyan na naman akong mararamdaman. Isinantabi ko na lamang ang pag-alala at agad na ibinalik ang atensyon ko sa harap ng maraming tao. Ngumiti ako at tiningnan ang lahat ng taong nasa harapan namin na naghihiyawan. Bahagyang tumingin ako sa direksyon ni Zale at saktong sabay kaming nagkatinginan. Kita ko sa mga mata niya ang pangamba. Siguro ay dahil sa pagkakadulas ko. Tumango naman ako para ipaalam sa kanya na okay ako. And now coming from Section A, Athena and Zeus, Aphrodite and Poseidon, pagpapakilala sa amin ng host. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba at ang puso ko ay mabilis tumibok. Tumingin ako kay Jade na katabi ng iba pang mga manonood at bumaling ang tingin ko kay Harvey. Ginitian naman ako ni Harvey at ginamit ko iyon upang maging lakas loob. Nanginginig na hinawakan ko ang mic at nagsisimula na sana ako magsalita ng hiyawan ang mga tao. Ngumiti ako at nagsimula ng magsalita. Hello, my name is Anya Rivera, portraying the goddess of wisdom and war Athena. And I believe that beauty may be dangerous, but intelligence is lethal. Buong lakas na sabi ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Buti na lang talaga ay napigilan ko ang sarili ko na mautal kahit papaano. Nang nagpalakpakan naman ang mga tao at kasunod ko naman si Harvey na magsalita. Halos hindi matuloy ni Harvey ang mga sasabihin niya dahil sa ingay at sigawan ng mga kababaihan na nanonood sa amin. Kasunod naman ni Harvey ay si Misty na ang nagsalita. Kitang-kita ko sa kanyang mukha na kanina pa siyang naiirita. Siguro ay dahil hindi nagtagumpay ang plano niya na mapahiya ako. Hi everyone, Mr. Serrano in front of you portraying Aphrodite, goddess of love and beauty. I believe that love is powerful. It can bring even the gods to their knees. Taas noong sabi ni Misty. Kita ko na naman na habang nagsasalita siya ay nag-iiba ang ekspresyon niya sa mukha. Napakasweet ng tono ng boses niya at ang mga mukha naman niya ay sadyang napakaganda. Pagkatapos naman niyang magpakilala ay tumingin siya sa akin at agad na inirapan ako. Naputol naman ang titigan namin ni Misty dahil narinig ko ang mga taong naghihiwalayan. Si Zale nga pala ang nagpapakilala. Grabe talaga ang dating ni Harvey at Zale sa mga kababaihan dito sa paaralan namin. Both of them are the reasons why so many girls transferred to our school just to see them every day. Kahit pa public lang ang school namin ay sumikat ito dahil sa mga gwapong estudyante rito. Seems like the most powerful couples are in Section A. Sad ng lalaking host na nagpabalik sa akin sa realidad. Yes, you're right. Pakiramdam ko ay sila rin ang naglalaban muli. Sagot naman ng babaeng host. Kasunod naman nun ay ang muling sigawan ng mga manonood. Ilang beses pa kaming nagpalit ng aming suot at muling naglakad sa entablado. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na kami nakapasok nila Harvey sa top 3. Masyado na akong pagod at hindi naman talaga namin balak na manalo sa paligsahang ito. Umalis na kami ng entablado. Bumalik kami sa silid-aralan namin upang magbihas. Halos mangilabot naman ako dahil walang ibang tao sa bawat silid. Napakatahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay hiyawan ng mga tao na nagmumula sa entablado. Harvey, labas ka muna, magbibihis lang ako. Nahihiyang sabi ko kay Harvey. Hindi naman pwedeng magbihis ako habang nandito pa siya sa silid. Why? Hindi naman ako titingin, sagot sa akin ni Harvey. Nilingon ko naman siya at nakita ko ang mapanuksong ngiti sa bawat mukha niya. Agad namang nag-init ang mga pisngi ko at alam kong namumula na iyon. Hindi raw titingin, sus manyak. Isa, huwag mo akong asawin, alis na.
muling pagpapalis ko pa sa kanya. Hanggang ngayon ay nakangiti pa rin siyang nang nakakainis kaya lumapit ako sa kanya at hinila siya palabas ng silid-aralan. Wait, ano ka ba niya? Magbibihis din ako. What if other student come and see my sexy body while changing clothes? Di ba dapat ikaw lang ang makakita noon? Sa pagkakataong iyon ay hindi lang pisngi ko ang nagpapainit pati ang ulo ko. Loko-loko talaga ang lalaking to. Wala naman akong pake sa katawan niya kahit pa sabihin niyang sexy siya kuno. Ikaw muna magbihis, doon muna ako sa labas. Sabihin mo sa akin kapag tapos ka na para ako naman ang makapagbihis. Saad ko at kita ko naman ang mabilis na pagbabago na ekspresyon niya sa mukha. Ako naman ang ngumiti ng nakakaasar at iniwan siyang nakasimangot sa loob ng silid. Pagkalabas ko naman ay tumingin ako sa magkabilang direksyon ng pasilyo at halos matakot naman ako dahil walang katao-tao. Kung may makita akong multo rito ay hindi ako magdadalawang isip na iwan si Harvey. Sabi ko habang naglalakad ako. Maya-maya naman ay may narinig akong boses. Boses iyon ng isa sa mga host at inanunsyo nun kung sino ang nanalo at halos napasigaw naman ako nang marinig ang pangalan ni na Misty at Zale. Dali-dali akong bumaba at nagtatakbo upang makita sila Zale at Misty. Sakto naman na pagkarating ko ay kinokoronahan na si Misty at kitang-kita ko ang malawak na ngiti mula sa mukha niya. Agad akong pumunta sa likod ng tablado dahil alam kong doon sila pupunta pagkatapos nilang umalis sa stage. Kinakabahan ako dahil ito na ang pagkakataon ko upang makausap si Misty. At kung naging mabuti ang daloy ng sitwasyon, maaaring maging maayos ang pagkakaibigan namin.